Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Hanggang sa magsilabasan, sa malalaking ugat ng puno, ang maliliit na nilalang na halos may 4 na talampakan lang ang taas. Mahahaba ang kanilang tenga, matutulis ang mga kuko at ngipin, at may mga pakpak na kawangis ng mga tuyong dahon. Nasisiguro ng dalaga na hindi ito ang mga duwende dahil wala silang mga saplot at may mahaba silang mga buntot. Sino kayo? Anong uri kayo ng nilalang? Nauutal na tanong ng dalaga. Ngunit walang naging tugo ng maliliit na nilalang at sabay-sabay silang humahalakhak habang lumalabas ang matutulis na pangil. Tila batid ng dalaga na nasa peligro ang kanyang buhay dahil mukhang lalapain siya ng maliliit na nilalang. Tumakbo ng matulin si Armina papasok sa kagubatan habang hinahabol siya ng maliliit na nilalang na lumilipad sa ere. Ngunit nung nasa kalagitnaan na ang dalaga ng kagubatan ay biglang naglaho ang mga humahabol sa kanya hanggang sa magpakita sa kanya ang isang matandang babae na halos kulubot na ang balat at maraming bukol at sugat sa katawan na parang tinubuan ng maraming ketong. Sa itsura ng matanda ay halatang nakakadiri ito kung titignan. Bini-bini, nauuhaw ako at malayo pa ang nilalakbay ko. Nagugutom na rin ako at nahihirapang kumilos. Bungad na wika ng matandang hukluban. Hanggang sa napaluhod ito sa lupa at halatang nangihina. Ngunit imbis na madiri si Armina sa matanda ay nilapitan niya ito at inalalayan na makatayo at dinala sa isang malaking ugat ng puno upang paupuin. Lola, wala po akong baong tubig at pagkain at hindi rin ako taga rito. Pasensya na po talaga, Lola. Hayaan mo, Lola, at hahanapan kita ng maiinom na tubig. Tingin ko meron namang malinis na batis rito. Magalang na wika naman ni Armina sa matandang hukluban. Bini-bini, hindi ka ba nandidiri sa akin? Napakabuti mo namang tao. Mukhang hindi ka nga taga rito at halata na isa kang mortal at hindi bahagi ng mundong ito. Bakit ka narito? Ano ang pakay mo? Wika muli ng matanda at tinatanong nito ang dalaga kung ano ang pakay sa kagubatan. Sinabi naman ni Armina sa matanda ang tunay niyang hangarin sa kagubatan na nais niyang mahanap ang sagradong kuweba ng mga gablin. Ipinagtapat niya ang totoong hangarin sa matandang hukluban. Bini-bini, napakabusilak ng puso mo. Dalisay ang nananalaytay na dugo sa iyong mga ugat. Dapat kang pagpalain sa pagiging mabuti mong mortal. Turan ng matanda sa dalaga. Nabigla na lang si Armina
nang tawagin ng matandang hukluban ang maliliit na nilalang at umahabol sa kanya kanina at lumapit ang mga ito sa matanda. Hanggang sa biglang magpalit anyo ang matanda bilang isang nilalang na nababalutan ang katawan ng mga ugat ng puno at may umuusbong na mga bulaklak. Ibinuka rin nito ang malapad na pakpak na yari sa malapad na dahon. Binibini, nakapasa ka sa aking pagsubok at bilang gantimpala ay gagabayan kita patungo sa sagradong kuweba. Ngunit hindi magiging madali ang huling pagsubok dahil kailangan mong labanan at paslangin ang bantay sa lagusan ng kuweba. Wika ng diwata ng kagubatan. Nagitla si Armina sa sinabi ng diwata dahil hindi niya lubos akalain na bahagi iyon ng kanyang pagsubok at ang maliit na nilalang ay ang mga alagad ng diwata. Sinamahan si Armina ng diwata sa sagradong kuweba kasama ang maliit na nilalang at nang makarating sila sa bukana ng kuweba ay bumungad sa kanya ang isang kahil na nilalang na kawangis ng isang gumiho. Binibini, handa ka na bang labanan at paslangin ang nilalang na yan? Mapanganib ang gumihong yan. Kailangan mong mag-ingat. Turan muli ng diwata kay Armina. Lumikha ang diwata ng isang sandata na yari sa isang sanga ng kahoy na matulis ang dulo upang gawing kinuha naman ni Armina ang nilikhang sandata ng diwata at hinarap ang gumiho. Ngunit nagulat na lang ang diwata at ang maliliit na nilalang nang makalapit ang dalaga sa gumiho dahil binitawan nito ang hawak nitong sandata. Lumuhod si Armina sa harapan ng gumiho at nakiusap na hindi na kailangan dumanak pang dugo para makuha niya ang mutya ng sagradong paniki. Umiyak ang dalaga sa harapan ng gumiho at nagmamakaawa na kailangan niyang makapasok sa loob ng kuweba. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagbagong anyo ang gumiho bilang isang makisig na nilalang at naging isang ganap na engkanto. Muli na naman nakapasa sa pagsubok ang dalagang si Armina. Natuwa ang diwata sa kabaitan ni Armina na ikintaba ng kanyang puso. Matagumpay na nakapasok sa loob ng kuweba ang dalaga kasama ang diwata at tagabantay na engkanto. Isang puting perlas na lumiliwanag ang nakapatong sa isang sagradong bato na may nakalimbag na mga letra. Malayang nakuha ni Armina ang mutya ng sagradong paniki. Lumapit ang diwata sa dalaga at ginamit ang kanyang mahika at lumikha ng isang porsela na gawa sa ugat ng puno at doon inilagay ni Armina ang mutya ng paniki at isinuot sa kanyang mga bisig. Nagulat na lang ang dalaga dahil sa isang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tila napakagaan ang kanyang katawan at naging matalas ang kanyang paningin. Kinuha ng engkanto ang gintong pana. Alam na rin ng dalaga kung paano gamitin ang nasabing gintong pana dahil hindi na ito kailangan gamitan pa ng mga palaso sapagkat kusa itong
lilikha ng palaso na gawa sa aura ng hangin. Lubos na nagpapasalamat si Arnina sa diwata at sa tagapagbantay ng kuweba dahil binigay nito ang gintong pana na isang malakas na sandata ng mga inkantado. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.